All right, good morning, good afternoon, good evening, especially those on the other side of the world. There's no time and space between us, there's only this present moment, and we are one. On the year 896, January 25th, 1937. Today, my soul is steeped in bitterness. Oh Jesus, oh my Jesus. Today, everyone can add to my cup of bitterness. It makes no difference whether they be friend or foe. They can all inflict suffering on me. And you, O Jesus, are bound to give me strength and power in these difficult moments. O blessed host, support me and seal my lips against all murmuring and complaint. When I am silent, I know I shall be victorious. Enero 25, 1937. Ngayon ang aking kaluluwa ay balot ng kapaitan. O Jesus, o aking Jesus, ngayon ang lahat ay maaaring dumagdag sa aking kopa ng kapaitan. Hindi mahalaga kung kaibigan ko naman sila o kaaway. Lahat sila ay maaaring magbato sa akin ng pagdurusa. At ikaw naman, Jesus, ay marapat akong bigyan ng lakas at kapangyarihan sa mga sandaling ito ng aking paghihirap. O banal na tinapay, alalayan mo ako at itikom ang aking mga labi laban sa mga pagbubulong at pagrereklamo. Kapag ako ay tahimik, alam ko na magtatagumpay ako. So, couple of days ago, sa 893, ganun din yun, ano? Faustina was extremely tired. At yung lahat kasi ng kanyang lakas, ipinamahagi na niya. Sama-sama yung mga souls, she invoked for all of them. Yung mga buhay ng mga tao, no? She invoked the souls of these people. Kunin ang kanyang lahat ng lakas. Yung kailangan lakas. Hanggang sa siyempre, dahil kinuha ng mga taong kanyang mga lakas, walang matitira sa kanya. Kaya bagsak din siya nung mga araw na yun. Couple of days ago lang po yun, no? 893. So parang ganun, no? Hindi siya nagtitira ng lakas para sa sarili niya. Yun po talaga yun. Ganun po talaga si Faustina. Pero dito, ang bawi niya, ganito, sabi niya. And you, O Jesus, are bound to give me strength and power in these difficult times. Okay. Lahat tayo pwedeng magbato kay Faustina ng ating mga pasakit. Tanggapin niya yun, no? Hindi mahirap, sakit para sa kanya. Pero sabi niya, O Jesus, habang nagaganap ito, bahala ka na eh. Kailangan, ikaw ang you are bound, no? Talagang, sabi niya, ikaw ang magbibigay sa akin ng lakas. Maubos kasi yung lakas nga dahil pamamahagi niya. So, ano man ang may iwan sa kanya, yung si Jesus na bahala magpuno. O kaya ngayon, gawin natin lahat ang ating mga pasakit, pagdurusa na nararanasan ngayon. Pati yung mga sakit na nararanasan ng mga kaibigan natin, lalo na yung mga humihingi ng panalangin. Iano natin lahat ito, ibato natin ito, lahat kay Faustina. Sasaluhin niya yan. Paano sister, di ba wala si Faustina? Opo, yun ang maganda ngayon. Kasi alam natin na pag ibinato natin lahat ng sufferings natin ngayon kay Faustina, hindi na siya mahihirapan. Hindi siya mapapagod. Wala na ang sakit na mararamdaman sa kanyang any part of the body. Kasi wala na siyang body. She's already in her
pure state ng kanyang kaluluwa. No? So when we throw all our garbage, all our weaknesses, mga sakit sa kanya, na-absorb niya ito at tayo ay nagagaanan. Sapagkat wala na tayong karga-karga sa ating dibdib. Invoke the blessings of God as you do the throwing of your pains and sufferings. We will not allow anyone to enter to our peace, into our circle. We are shielded and protected by the power of Jesus. So kaya yon no, sa ating pagbato kay Faustina ng ating mga pains and sufferings, hindi na natin kailangang sabihin na, "O Jesus, ikaw na bahalang magpalakas." Kasi hindi na naman tayo makaka-inflict ng pain, physical pain to Faustina. Sa pagbabato natin sa kanya, ng ating mga pasakit, ang kanyang kaluluwa ay nagiging handa para rito. Sapat-sapat ang liwanag ng kanyang kaluluwa para tanggapin ang ibabato nating mga pasakit sa kanya. Kasi saint na siya eh. Kaya ang lakas ng kanyang liwanag. Kulang pa yung ibabato natin ngayon kasi tayo lang na conscious ang gagawa eh, diba? Hindi naman buong mundo. Pag buong mundo, kay Jesus na yun. Kasi mas matindi yan. Ang liwanag niya, kaya niyang saluhin yun. Because His mercy is unfathomable, inexhaustible, everlasting, infinite. So tayo, na bilang tao, well, kung ako, pag ako'y nagdurusa na, tama na yun. Hindi na ako hihingi pa ng dagdag. Hindi ko nasasabihin na lahat ng mga kaluluwa, sige, bigay niyo sa akin ang inyong mga pasakit. I will not do that. Okay na sa akin yung kung ano man ang pinagdaraanan ko sa mga oras na to, ano man ang pains, ang sufferings, okay na ito sapagkat ito ang iginawad sa akin ng Panginoon at dito ako tatayo. Kung madapa man ako, kasi masyado mabigat. Alam ko na andyan si Jesus para iabot ang kanyang kamay, tatayo ako. So that would be enough for me. Yung sufferings ko. Naku, di paano yan? Di ako magiging saint, no? Tulad ni Faustina, malayo naman talaga po ang diferensya ko, diferensya natin kay Faustina. Pero mahalaga, we take care of our body. Sapagkat this is the temple of the Holy Spirit. Kailangan lagi itong malinis. So, yun kung ano man ang mga meron tayong pangit, ialay natin. So, that is what we do. Nialay natin kay Jesus, binibigay natin sa Kanya, and we let Jesus, or we allow Jesus to burn all our sufferings. Ganun sa Kanya, no? Ganun ang ginagawa natin. Kay Faustina, she would take on tayo, hindi tayo magbibigay nito sa ibang tao, kundi suffice it na sapat na yun. No? Kay Jesus, kaya-kaya niyang salagin ang ating mga kahirapan nararanasan. So we do not underestimate what Faustina had done, yung kanyang salag or pagkuha ng sufferings ng ibang tao. We do not discount on that. Pero kayo din, I leave it up to you kung gagawin nyo yan. But kung kayo po ay hindi kaya, please do not do that. Kasi, well, kayo pa din. You will have to discern and
tingnan nyo kung magiging okay kayo. No? Pero for me, really, hindi na po muna. So, I will reserve all my energy for other tasks that I have para mas maging efficient tayo because I have other tasks other than praying. No, I have tasks in teaching people, formation, no, ganon. So, kailangan ko ng lakas. Kaya, for me, hindi magiging, kung hindi magiging applicable ito. I will, on my own understanding and decision, hindi babagay sa akin. Well, thank you, Faustina, for doing all these things for us. No? Nagpapasalamat tayo sa kanya kasi in that way, marami sa mga kaluluwa. Again, experience comfort. Noong mga time na yun, no, that she invoked everyone, yung mga souls na ibigay sa kanya yung mga sufferings. So again, that was Faustina. Top priority talaga niya ang mga kaluluwa. Hindi man siya naging martir, no? Pero para rin siyang martir. Kasi yung mga ginawa sa kanya, mga kaluluwa, upon her invocation, no? Kasi nga, in-invoke niya eh. Yung mga sufferings niya, sinabi niya na iba to sa kanya yung mga sufferings. So, hindi man siya martir, pero parang ganun din siya. No? Kasi yung mga martir, di ba? Namatay ng alang-alang sa Panginoon. Eh, ganun man siya, hindi man siya nakadanas ng ganung pagdurusa, pero she's also